Without further ado, alam ko po, handang-handa na po kayo makinig. Iniimbitahan ko po ang lahat na tumayo as we welcome our dear lead pastor, none other than Pastor Herbie Castillo. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord ng malakas na palakpak. Amen. Sige po, you may all be seated. Kanina po sa first and second service, we have a guest speaker. Si Landry Rose. They are from Texas. At ang ganda nung message niya. It's about anong gagawin doon sa mga taong napatapon. Yung na-exile. Paano sila makakabalik, so it's such a wonderful message, yung kaninang umaga. At they've been blessing us for many years na, consistently. Itong church na ito, The Connection Church. At alam natin na magiging mas malalim pa yung connections natin from them. Dahil sa nakita nila na ginagawa ng church, the worship, the presence that they felt. But before that, bago tayo pumunta sa Word, i-remind ko lang kayo, na meron tayong ginawang programa na dati sineselebrate natin pag September yung anniversary. Pero this time, di na natin sineselebrate yung kung kailan natatag or na-found yung church. Kasi nakita ko, wala namang sense kung i-celebrate niyo yung the day na natatag. Ang sineselebrate dapat natin, kung hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin yung church. Kung hanggang ngayon, nagtutuloy-tuloy pa rin siyang nakatayo. Kasi maraming church nagsimula pero hindi naman nakapagpatuloy. Naubos, kumonte, dumami, nag-split. At so, what's the point of celebrations? Kaya ang pinakamaganda, yung hanggang ngayon nakikita mo na nakatayo pa rin yung church. So, naisip natin instead na celebration ng anniversary, gagawin nating Thanksgiving. Na may isang araw kung saan lahat tayo magse-celebrate tayo ng Thanksgiving natin. Isang araw lang yon. Na everybody will gonna be a part of it. Tapos, gagawin natin sa December 17, dyan tayo sa labas. Para makita nyo yung mga umatin sa umaga. Tsaka yung humaatin ng panggabi. Pag nagsama-sama tayo, makikita nyo, ay, Christian ka pala, di ba ikaw yung nakaaway ko? Magkikita-kita kayo dito. Kasi sa sobrang dami, hindi nyo nakilala yung mga isa't isa. Baka nga yung katabi mo, hindi kilala eh. Kilala mo ba yung katabi mo? Bago matapos, dapat alam nyo yung pangalan niya. Hindi nyo kilala yung katabi mo. Dapat, pag Sunday, nakikita-kita kayo, tinatapos. Ganun ho yun. So, sa December 17, magsasama-sama tayo sa Thanksgiving Day, nating lahat. Magpapasalamat tayo kay Lord in whatever form, whatever ways. Yung iba, sa probinsya ko nakita ito na meron silang pasalamat, nagdadala sila ng kalabaw, ng baboy, ng manok, ng bigas na inani, kung ano man, mga bunga ng prutas, mga itlog. Kaya lang, kung magdadala kayo ng kalabaw dito, walang parkingan. So, perahin na lang natin. And in fact, pag sasama-samahin natin yung pera natin, pag nagsama-sama po yun, ibe-bless naman namin sa inyo. Gusto ho natin mangyari, on that day, there will be good food. Tapos yung mga volunteers natin, ibe-bless din natin. Magkakaroon po tayo ng volunteers night sa hotel. And then magpaparapol din po tayo ng cellphone charger. Na cellphone charger. Iba-iba pong mga price, iba-ibang mga... Gusto natin yung Thanksgiving natin, hindi lang kayo ang magpapasalamat kay Lord. Tayo sa leadership, magpapasalamat din tayo sa inyo. Na whatever happens, minsan may problema, pero umaatin pa rin kayo ng church. So, that will be a day kung saan meron tayong isang Thanksgiving Day. Kung wala pa kayo nung isang mag-iipon na kayo. Meron kayong 3 buwan pa, October, November, December. Kung magkaning kayanin yung maipon, pagsasama-samahin natin. And let me tell you, sobra ho kayong mabe-bless. You will be really blessed financially. And at the same time, nagawa pa natin i-express yung sarili natin para sabihin, Lord, thank you po. For everything, sa pagliligtas mo sa akin, sa pag-aayos mo sa buhay ko, sa pagpapagaling mo sa karamdaman ko, sa lahat po ng mga bagay, dapat nagpapasalamat tayo kay Lord. Amen? So you have one day to do that. Kaya kung wala pa kayong kulay yellow, magkuha kayo sa labas, sa booth, meron tayo dyan sa labas. Anyway, sige, punta na tayo sa ating topic ngayong hapong ito.
kausapin mo muna yung katabi mo, sabi mo sa kanya, okay ka lang? Okay? Sige, simula na tayo. Ang title natin, alam niyo ba tayong mga tao, tayo, kadalasan, ang Diyos alam ko na may ine-expect sa atin na maganda. Tayo naman, makakaasa talaga tayo ng laging maganda sa Diyos. We can always expect good things from God. Always yan. Palagi, we can always expect good things from God. Ang pag-uusapan natin, kakaiba. Kasi madalas yung mga tao, hindi good things ang inaasahan sa kapwa laging hindi maganda inaasahan sa kapwa. So, tinitlean ko yung message ko, kung media hindi nyo nagawa, it's okay, it's my fault. Dahil hindi naman yan yung topic na sinend ko. Kaninang 3:00 ko lang sinend yung topic, yung outline. And then, it's okay kung hindi nagawa yung PowerPoint. Pero ang topic natin actually, tinitlean ko siyang expect good things and don't inspect bad things. Mag-expect tayo ng good things, instead na ang ini-inspect natin, puro mga negative, mga hindi magandang bagay, yung ina-expect natin, o ini-inspect natin sa mga tao. Dapat kung may inaasahan kayo sa isang tao, yung maganda naman. Madalas kasi, ang dali nating makita palagi yung mali. Madalas sinahanap natin sa ibang tao yung mali sa kanya. So this time, this topic will goes about, mabaguhin natin yung mindset natin na ang aasahan mo naman sa mga tao ngayon, mabuting bagay. Huwag yung puro mali ang nakikita natin. Ang ganda-ganda ng suot, makikita mo yung kulay. Ang daming pagkain hinanda, sasabihin mo, hindi masarap. Pagka ang lamig-lamig, ano ba yan? Ang lamig-lamig. Pag mainit naman, ano ba yan? Ang init-init. Pag umuulan, umaangal. Pag maaraw, umaangal pa rin. Lalo sa mga tao. Hindi tayo palaging ang hinahanap natin mali. May isang chapter in the book of Romans sa The Message Bible, sobrang ganda. Sobrang ganda nitong chapter na ito. Chapter 14, verse 17 to 19. Basahin ko sa inyo. God's kingdom, ang kaharian daw ng Diyos. Kaya ako, alam nyo, simula na ako mag-focus na pag nagtuturo na ako ngayon, I always bringing people this time into becoming Christ. Hindi sharing Christ. Madalas si Kristo yung sineshare, di ba? Kay Jesus, walang problema pag sineshare mo, okay yun Ang problema, to become like Him. Pwede nating maipakilala lagi si Kristo, pero kung hindi tayo makikilala bilang Kristo, bilang mabuting tao, mabait na tao, hindi rin maniniwala naman yung mga tao Kaya, I am more focusing this time into a becoming Christ, not only sharing Jesus Christ. Yung share ka ng share, mahal ka ng Panginoon, ganyan, pero ikaw, ugali mo, di mag-spelling. Masya-share natin si Christ kapag tayo, we are becoming like Him. Yung ibang you are becoming a Jesus to somebody. So sabi niya, God's kingdom daw, it's not a matter of what you put in your stomach for goodness sake. It's what God does with your life as He sets it right. And He put it all together to complete it with joy. Ang kingdom daw, hindi tungkol sa pagkain. May mga teachings kasi, laging nakafocus, bawal kainin to, ito dapat kinakain mo. Yung mga tradition, yung mga, ang religion nila, more on food. More on dapat sineselebrate mo yung ganito, dapat mayroon kayong Sabbath day, dapat tungkol sa kung ano yung ginagawa. Sabi niya, ang kingdom, hindi tungkol doon. Ang kingdom daw, tungkol ito sa kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin na inaayos niya. Amen? Dapat na yung buhay natin, pinapayagan natin, kung ang kingdom, naniniwala tayo sa kingdom, sa church, this is what about what God does to our life and how He sets it right. Tingnan yung next verse. Your task, ang tasking natin ito lang, simple, is to single-mindedly serve Christ. Wala na masyadong abubot or cheche, bureche. Isa lang daw, single-mindedly, mag-serve tayo kay Christ. Yun lang daw yung pinaka number one tasking natin. Single task is to serve Christ. Do that, you will hit 2 birds in 1 stone. Ano ibig sabihin? Pag tayo daw nagsaserve kay Christ, nahihits natin 2 ibon, 1 bato lang.
Ano nangyayari? Napuprove mo yung worth mo sa mga tao at napuprove mo yung sarili mo kay God. Ganda, no? Mag-serve kayo kay Christ, you don't need to prove yourself. Yung iba, mahilig patunayan ng sarili. Ang hilig-hilig patunayan, makipagdebate, makipagtalo. Ang hilig-hilig makipag-away. Ang hilig-hilig makipag-argue. Always trying to prove that he is right. Always trying to prove na magaling siya, mahusay siya, tama siya. Ang sabi ng Bible, alam niyo kung ano, mag-serve ka kay Christ, mahihits mo yung dalawang gusto mong gawin. Patunayan mo yung sarili mo sa mga tao at patunayan mo yung sarili mo sa Diyos. Kung gusto mong makita ka ng mga tao na maka-Diyos, mag-serve ka kay Christ. Hindi mo kailangan sabihing maka-Diyos ako. Hindi mo nga kailangan magsuot lagi ng mga t-shirt na Christians eh. Na I love my church, I am a Christian, o so and so, kung ano-ano man eh. Basta nagsaserve ka kay Christ, malalaman ng mga tao, Christian to. Christian to. Pag nagsaserve ka sa Lord, sa Diyos, malalaman, maaamoy ng mga tao na mabait ka, sasabihin sa kanila, siguro Christian tong taon to. Ang bait eh. Pero yung kakilala mo na palagi nagsisimba, pero kung ano pinagagagawa sa kapwa, di ba magdududa ka na rin eh. Iba na rin eh. Tingnan yung next verse. So let us all agree to use all our energy in getting along with each other. Help others with encouraging words, and please, sabi niya, don't drag them down finding fault. Huwag daw natin ubusin yung mga energy natin sa tampo, galit, hinanakit. Huwag natin ubusin yung panahon ng buhay natin na lagi na lang kayo nag-aaway. Huwag natin ubusin yung mga relasyon ng araw ng buhay natin na yung relasyon nyo, palabo ng palabo, imbis na palinaw ng palinaw. Huwag daw natin ubusin yung oras natin, saan? Na napapagod tayo sa kakahanap ng mali sa iba. Yung iba habang tumatagal, lalong pumapait. Dapat habang tumatagal, lalong tumatamis. Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, habang tumatagal ka, lalo kang tumatamis. Yung iba yata, lalong nabubulok. Dapat lalong tumatamis. Yung ibang mga tao na laging nakasimangot, yan yung mga prutas na maagang nabulok. Lagi nakasumalmal. Alam niyo bakit inuubos yung energy in what? In criticizing people. Inuubos yung energy sa pakikipag-away, pakikipagtalo, pakikipagtagisan ng kilay, pataasan ng ere. Stop it. Sabi diyan, please don't drag them down by finding fault. Number 1, use all our energy to help others with encouraging words. Alam niyo kung saan nyo uubusin yung oras nyo? Ang energy nyo. Yung bang palagi na lang kayong magpalakas sa iba. Batiin nyo na, kamustahin nyo, lambingin nyo. Alam nyo, may kilala akong tao dati, nanuknukan talaga ng yabang ng lalaki. Minsan, hindi niya pinagbuksan ng pinto yung asawa niya. Dadating yung asawa, hawak-hawak yung bayong sa pamimili sa palengke, kakatok gamit yung paa. Uy, buksan mo yung pinto. Gagawa, dahil ayaw buksan yung pinto, bababa niya yung bayong niya, hahawakan yung doorknob, pipihit yung pinto, pagbukas ng pintuan, yung asawa, nanonood ng basketball, nakataas papaa. Hindi man lang siya pinagbubuksan ng pinto, never niyang pinagsilbihan yung asawa niyang babae. Na hindi man lang niya pinagbuksan ng pinto. Dumating yung moment na namatay yung asawa niyang babae sa pagkakasakit. Nung ililibing na, ipapasok na yung ataol sa kotse. Alam mo, sabi nung pare, Mister, pakibukas nga yung pintuan ng kotse. Dali-dali pa siya. Yung pala, for the first time and for the last time, yun na yung huling-huli at unang-una niyang beses na pagbubuksan ng pintuan yung asawa niya. Pag-uwi niya ng bahay, habang buhay na pagsisisi. Bakit ngayon ko lang nagawa yun? Bakit ngayon ko lang yun nasabi? Please, kung meron ho kayong mga tao na pagsasabihan nyo ng maganda sa buhay nyo, nanay nyo, tatay nyo, asawa nyo, pamangkin, pinsan, kaibigan, sabihan nyo na sila ng I love you. Huwag nyo kung ano-ano pinagsasabi pa natin. Huwag nyo nang ubusin sa kung ano-ano. Alam nyo, kung meron kayo kailangan gawin ngayon, sa totoo lang, ubusin yung energy nyo sa pag-i-encourage ng ibang tao. Never use our energy in dragging people down by finding fault. Si Kristo, alam nyo, saan niya inubos ang oras niya?
Hindi sa paghanap ng mga demonyo. Inubos ni Jesus yung buhay niya, yung oras niya na halos 33 taon lang, yung ministry niya, inubos niya yung 3 years niya sa ministry sa paghahanap ng may sakit para pagalingin. Sa paghahanap ng mga taong magulo ang isip para pagalingin, ayusin. Hindi niya inuubos yung oras niya sa paghahanap ng mali. Sa paghahanap ng demonyo, kusang may dadating na mayroong tormented spirit, aayusin niya. Pero hindi yun ang ministry niya. Yung iba nagtatak ng ministry, nagkaroon ng deliverance ministry, naghahanap ng mga demonyo. Si Jesus din naghahanap ng mga demonyo. Alam mo, pagka na kay Jesus ka, yung demonyo lalapit sa iyo. Huwag kang mag-alala, pag totoo ka, katotohanan ang nasa iyo, matik yung demonyo nakapalibot sa iyo. Why? Para i-test yung truth. Pero pag nag-stand ka for truth, unti-unti yung demonyo nawawala. Pag naging totoo ang tao, yung mga demonyo nawawala yan, unti-unti. Si Lord, alam nyo, saan niya inubos yung oras niya? Sa pagmamahal sa kapwa. Sa pagtulong sa tao, sa pagpapakain sa mga tao, sa pag-ibig, ang ganda ng buhay pag doon mo inuubos. So please, ubusin niyo yung oras niyo sa pangarap. Ubusin niyo yung oras niyo, hindi sa paglalaro. Napupuwit na yung mata mo, luwa ng ganun, laro ka pa ng laro. Kinakausap ka na ng asawa mo, di mo napapansin, laro ka lang kasi ng laro. Inuubos yung oras mo, yung internet niyo, yung pera mo, saan? Sa walang Sana nga habang naglalaro ka, kumikita ka. No? May mga larong gano'n yung kumikita, kaya lang nagiging sugal na minsan. So you have to be what? Use your energy encouraging people. Please, huwag niyong ubusin yung oras ninyo doon sa mga tao na pag merong mga lagi nakikipagtalo sa inyo, sabi mo sa kanya, panalo ka na. Kasi lalo sa mag-asawa, no one wins in an argument, by the way. Sa dalawang mag-asawang lagi nagtatalo, wala namang nananalo eh. Dahil pag nanalo yung asawa mo, talo ka rin eh, di ba? O pag nanalo ka, talo ka pa rin. Huwag na lang kayo magtalo. Dapat magmahal na lang kayo parehas. Sabi mo nga sa katabi, magmahalan na lang nga tayo. Huwag na mag-away, huwag na magtalo. Tsaka tingin kayo kay PH, kay Pastor, please, huwag kang judgmental, hindi ka judge. Huwag tayong judgmental. Huwag natin judge yung suot ng isa, yung itsura ng isa. Pag may nakita kayong taong kumain ng talaba, balat kinakain, huwag nyo i-judge. Trip niya yun eh. Huwag nyo i-judge yung mga tao the way they eat. Huwag nyo i-judge yung mga tao the way they dress. Huwag, basahin ko sa inyo, Matthew chapter 7, verse 1 to 5. Sabi ng The Passion Translation, refuse to be a critic full of bias towards others, and you will not be judged. For you'll be judged by the same standard that you've used to judge others. Eto matindi. The measurement you use on them will be used on you. So why would you focus on the flaw in someone else's life and fail to notice that the glaring flaws of your own? How could you say to your friend, let me show you you were wrong, when you're guilty of even more? You're being hypercritical and a hypocrite. Sabihin nyo nga po, hipokrito. Pababawi natin, plastic. First, acknowledge and deal with your own blind spots. And then, you'll be capable of dealing with the blind spot of your friend. Alam niyo ba yung blind spot? Yung blind spot, kaya hindi mo nakikita, una, ayaw mong tignan. Pangalawa, blind spot siya kasi sinabi na sa'yo dahil masakit, ayaw mong tignan kahit nakita mo na. Pangatlo, totally hindi mo talaga nakikita. Yun ang blind spot. May mga tao ganyan, sinabi mo na sa kanya na mali yun, tinutuloy niya pa rin. Kasi masakit pagka tinigil niya. May mga tao, kuminsan, na talagang totally wala siya nakikita, walang idea. Okay lang yun, pero dapat may magsabi sa kanya. Kaya ibang mga tao, kung makahusga sa kapwa, wagas. Kung makapagsalita ng masakit sa kapwa, wagas. Pero hindi niya nakikita yung sarili niya. Hindi niya nakikita yung sarili niya. Kasi sabi niya, first acknowledge, first to deal your own blind spot. And then you will be capable of dealing the blind spot of your friend.
Sa totoo lang, many people are strong in their opinion, but weak in their faith department. Maraming tao magaling para sabihin yung kanilang pananaw, yung opinion niya. Pero hindi naman niya nakikita yung nararamdaman ng ibang tao. Strong siya sa opinion niya, pero yung kanyang pananampalataya, pagtitiwala, paniniwala sa ibang tao, wala. Yung kanyang faith department, mahina. Kaya dapat strong tayo minsan sa opinion, pero dapat payagan din natin na i-respeto yung opinion ng iba. Alam niyo kaibahan ng conviction sa opinion? Yung opinion, pinanghahawakan mo yan eh. Yung conviction, yan yung humahawak sa'yo. Yung conviction, kahit anong panahon, talagang hahawakan ka niyan. Pero yung opinion, pinanghahawakan mo yan eh. Pero wag mong isipin o alisin sa isip mo na may opinion din ng iba. Pwede kayong mag-agree to disagree. Halimbawa, kayong dalawang magkaibigan, mag-agree kayo na as a part na ito, hindi kami parehas ng pananaw. Agree to disagree ang tawag doon. Parang ako po, may mga pastor na nakakasama ako. Marami akong preaching and teachings na hindi tanggap ng ibang mga pastor. Baligtarin ko muna. Marami silang mga pinipreach, sa totoo lang, hindi ko tanggap. Pero, mahal ko pa rin sila. Kaibigan ko pa rin sila. Nirerespeto ko pa rin sila. Ang tanong lang, kaibigan pa rin kaya nila ako? Kung hindi kami parehas ng teachings, hindi kami parehas ng paniniwala ng mga pinipreach kong minsan. Like in this pulpit, you will hear different preachers sa iba-ibang pulpit, pero iba yung pinipreach natin. Kasi dapat mo na maintindihan na talagang may iba-iba tayong paniniwala. Naniniwala ba kayo na magkaiba kayo ng paniniwala ng katabi mo? Minsan nga sa pagtanaw lang ng maganda eh. Di ba? Minsan may nakita kayo, ay, ang ganda. Ha, nagagandahan ka doon? Pati sa ganda lang, magkaiba na itsura eh. Di ba? Sa iyo, ang ganda-ganda niya, pero sa kanya, tsaka pa rin. Taas naman ang standard noon. Opinion yon. Beauty is in the eyes of the beholder. Opinion yon. Pero dapat, irespeto mo yung opinion niya. May mga tao, gandang-gandang sa sarili, igalang mo. Magandang-maganda sa sarili niya eh. I-respect mo yon. May mga tao nga, alam mo, taba-taba, pero sexy ng tingin sa sarili, igalang mo. Trip niya yun eh. Huwag niyo lang husgahan. Grabe naman yan, no? Ano ba nakikita niya sa sarili niya? Huwag. Alam niyo, maging masaya na lang kayo sa iba. Sabi mo sa katabi mo, walang basagan ng trip. Alam niyo, may mga tao, they love to criticize and finding fault. May mga tao, ang hilig-hilig maghanap ng mali, ang hilig-hilig mag-criticize. May mga tao matalino nga, pero kung mag-criticize naman, grabe nakakasakit. Wala ka ng tamang sasabihin, wala ka ng tamang gagawin. Minsan, ang ganda-ganda ng sinabi mo. Ang ganda naman talaga, sasabihin sa'yo, ang mali ng grammar. Ang ganda ng sinabi mo, yung grammar pa napansin. Minsan nga, ay mali yung kama. Kama na lang yun, hindi pa nakalusot. Hindi pa nakalusot sa kanya. Pag naging magaling ka, huwag mayabang. Sabi mo sa katabi mo, magaling pero huwag mayabang. Why? Mamaya, may pupuntahan tong topic natin ito. Una, anong key? Welcome people with an open arms. Yung mga fellow believers natin, even if they don't see and interpret the things the way we do. Kailangan matuto tayo na yakapin natin yung mga taong iba, ang interpretasyon nila sa mga pananaw natin. Alam niyo ba, history ito sa Maynila. Sa Manila, history. Wala pong ministerial sa Manila na mga samahan ng mga pastor na naparami talaga na on a regular basis. Kasi ang mga ministerial sa Manila, yung mga pastor, magsasama-sama yan, ang pinakamadami dyan, siguro mga 30, 30 kada buwan. At yung 30 na yun na magsasama-sama once a month, gaaway-away pa yun. 30 na yun, pero at least 30. Ang nangyari sa TPMN, Tondo Pastors Ministerial Network, na pinapangunahan ng inyong pastor, 200 pastor ang nagsasama every month. Bakit? Kasi unang-una, as a chairman nila, naintindihan ko na irespeto yung opinion ng bawat isa. Alam ko na iba-iba ang interpretations nila sa bawat pananaw, sa bawat bagay. At hindi ko yung pinapakialaman. Marunong po akong magrespeto.
ng paniniwala ng mga tao. Pag nalaman kong Muslim, nagtatrabaho kami sa security agency, meron nagtuturo ako ng Bible study, may Muslim na umaattend. Ba't umaattend siya? Ang sabi niya, kasi pag si Pastor Herbie nagtuturo, kahit mga Muslim tayo, kahit Mormons tayo, kahit ano tayo, nakaka-relate tayo lahat eh. Kasi hindi tayo naninirya. May mga anong gagawin para magmukhang tama, may titiryahin para magmukhang mali. Sabi mo nga sa katabi mo, wag na lang. At sabihin ko sana, sabihin mo sa katabi mo, may tama ka. Wag na lang. Kaya nasabi ko na eh. Each persons are free to follow the convictions of his conscience. Huwag kayong magagalit kapag halimbawang di siya naniniwala agad sa'yo. Bigyan mo ng panahon yung sarili mo para next time maniniwala na siya. Lahat tayo may konsensya. Lahat tayo may conviction. Sa umpisa, hindi muna yan. Alam niyo pati po sa mga mag-asawa, kung kailan kayo magkakaayos, pag naintindihan mo na, yung isa, na meron din siyang sariling pakiramdam. Please, huwag niyo pong payagan na hindi na-express ng asawa niyo yung kanyang pakiramdam. Pag nagagalit siya, payagan niyong magalit. Nagagalit eh. Huwag niyo sabihin, ba't nagagalit ka? Huwag ka magalit. Bayaan niyo lang magalit. Nagagalit siya eh. Payagan po natin na ma-express yung damdamin ng isa't isa. Bakit? Saan ba pupunta ito? Where does criticizing and finding fault will lead us? Alam niyo kung ano magiging ending? Pag lagi na lang hinahanap mo mali, ubos ang kaibigan mo. Ubos. Pag lagi ka na lang lagi ka na lang may nakakainisan, lagi ka na lang may pinupuntong mali, kulang, ang ending niyan, iiwasan ka ng tao. Ayoko mangyari sa inyo yun. May COVID lang ang iniiwasan. Ayaw natin na iniiwasan tayo. Gusto niyo ba iniiwasan kayo ng tao? Romans 14:10, sabi ng Bible, it will lead us to look silly. Why would you judge your brother or sisters because of their diet, despising them for what they eat and don't eat? Each will have our turn to stand before God's judgment seat. Ang mangyayari, alam nyo kung ano, pag tayo judge ng judge sa mga tao, sa kung ano yung kanilang kinakain, hindi kinakain, ano yung pinapaniwalaan, hindi pinapaniwalaan, may mga Christians kasi, ay, ba't kayo kumakain ng alimasag, ng tosino, ng longganisa? Na bawal yan. Na dapat gulay lang. May mga Christians na ganun. Dapat kumakain ng dapat manok lang, baka, tsaka gulay. Hindi pwede ang pork. Eh, i-judge nila yung iba. Yung iba, i-judge, bakit kayo nag-speaking in tongues? Alam niyo ba yung speaking in tongues? Sura, baba, shikar, mga ganon. Kami hindi ecstasy, extano lang kami, ecstasy. Tumpatampitin kitang pampampitum pampitin, pampampitum pampitin. Yun lang sa amin. Kayo hindi. Wag. Kung ayaw mong mag-tongues, di wag. Sila mag-tongues, sila hindi. Okay lang yun. Again, respeto. Respeto. Parang dito sa church natin, kung ayaw magbigay, di wag, saksak mo sa baga mo yan. Walang pilitan. Yung iba, alam nyo nananakot, namimilit. Pag di kayo nagbigay, ninanakawan nyo ang Diyos. Pag di kayo nagbigay, di wag, magkakasakit kayo, bahala kayo. Hindi kung ayaw nyo magbigay, wag. Wag. Kaya lang, alam ko, sa mga nagbibigay, nabe-bless talaga eh. Kasi may tinatanim eh. Yung iba, asa, ang tagal ng bunga. Wala kang tanim, ano iniintay mo? Yung iba, nag-aantay ng bunga, di naman nagtatanim. Kaya yung mga nagbibigay, nabe-bless talaga, prinsipyo yun. Pag may tumatayo dito, nag-exhort, hindi para kumbinsin kayo at pilitin, kundi parang i-encourage kayo na ituloy-tuloy nyo lang yung ginagawa ninyo. Amen? Alam nyo, yung mga critical, yung mga mapamintas, yung mga taong palaging naghahanap ng mali, nagiging sakitin. Nagiging sakitin. Yung mga taong naghahanap palagi ng mali sa iba, kulang sa iba, na-stress. May mga tao, alam nyo, ang saya-saya nung nangyari sa buhay. Ang gagawin ng taong ito, sisiraan. Sisiraan. May mga tao ganito, nakapasa sa exam yung isa. You know, hindi siya magre-rejoice.
Hindi siya magre-rejoice. Natanggap sa trabaho, hindi siya matutuwa. Nakahanap ng bagong motor, hindi siya matutuwa. Ang ganda, nakabagong manicure. Hindi siya natutuwa. Parang lahat sa kanya may mali. Pag nakita ang bagong manicure, ay ano ba yan, pangit ng kulay. Bago yung motor, ay ano ba yan, China. Lahat may pintas. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Sana hindi. Sana hindi. Alam niyo kung bakit? It only leads to more strife and quarrel. Yung mga taong laging mali hinahanap, ang ending, laging magpapadulot yan po ng envy, ng strife. Lagi lang may magtatalo-talo, lagi lang may magtatampuhan, may mag-aaway. Anong gagawin namin, Pastor? Key to be free from having a critical and fault-finding attitude. Kapag lagi mali ang hinahanap mo, magiging sakitin, mag-focus ka palagi ng away-away. Ayaw natin yon. Magiging cause ka ng panghihina ng iba. Sabihin ko sa inyo yung susi, para wag tayo maging mga critical at puro mali ang attitude na hinahanap. Number 1, ano gagawin? Mind your own business. As simple as that. Mind your own business. Halimbawa, masaya yung iba. Maging masaya ka na lang sa sarili mo para sa iba. Malungkot yung iba. Maging malungkot ka na lang para sa sarili mo dahil nalulungkot sila. Mind your own business. Halimbawa, ay grabe yung babae na yan. Pangatlong asawa niya na yan. Eh ano naman? Eh ano naman kung pangatlo niya na? Ay grabe, buntis na naman. Pang ilan na ba yan? Pang-4 na yan ah. Eh ano naman? Nabubuntis eh. Nakita niyo ba yung mga tao sa paligid niyo? Grabe, bumili na naman ng sasakyan, no? Eh, ano naman kung bumili ng sasakyan? Mind your own business. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang nangengelam. Basahin natin. Romans 14:12 sa The Message Bible. Tingnan niyo ito. Where does that leave you when you criticize a brother? Verse 10. Verse 10 muna. Romans chapter 14, verse 10. Where does that leave you when you criticize a brother? And where does that leave you when you condescend to a sister? Ibig sabihin ng condescend, superiority. Yung lagi kang mas mataas sa kanya. I said it leaves you looking pretty silly or worse. Ano kasi sabi niya? Magmumukha ka lang worse, nakakaasar. You look like silly. Eventually, we're all going to end up kneeling side by side in the place of judgment, facing God. Your critical and condensing ways are not going to improve your position there one a bit. Ulitin ko ho, pag may nakita mong mas magaling sa'yo, tapos sisiraan mo, hindi ka magiging mas magaling sa kanya dahil sa paninira mo. Halimbawa, ang ganda ng bahay niya, mas maganda sa bahay mo, siniraan mo. Ang pangit naman ng mga gawa, hindi rin titibay yan. Pag lumindol, gibayan. Hindi po gaganda yung bahay mo dahil siniraan mo yung bahay niya. Hindi gaganda ang anak mo dahil sinisiraan mo yung anak niya. Tingnan mo yung bata at yung tatay, parang pinagbiyak na arinola, oh. Hindi ho. Hindi magiging cute yung mga anak mo dahil sinisiraan mo yung iba. Totoo. Ano ba ginagawa nyo? Bakit ganun yung mga tao, no? Please, rejoice to other people. Maging masaya kayo kapag masaya sila. Why? Next verse. That won't improve your position one a bit. Read it for your scripture. Sabi niya, as I live and breathe, God says, every knee will bow before me, every tongue will tell the honest truth that I am the only God. Next, so mind your own business. So mind your own business. You've got your hands full just taking care of your own life before God. So ibig sabihin, marami na po kayong iniisip. Yung iba ganito, tingin kayo kay pastor. Yung iba pag nagpe-praise and worship tayo, ayaw magtaas ng kamay, no? Nahihiya. Alam niyo bakit?
Siguro, pag nakapikit siya, baka kung ano iniisip nung katabi ko sa akin. O, tingin ka kay pastor, hindi kanya iniisip. Huwag kang filingero at filingera. Huwag kang assuming na iniisip ka ng mga tao. Marami na silang iniisip, iisipin ka pa ba? Hindi po. Kaya iba ayaw magtaas ng kamay kasi iniisip nila iisipin ng iba. Mind your own business. Ano gagawin? 3 ho. Number 1, focus on improving yourself. Ayusin mo yung sarili mo. Diba, nakita mo mas healthy siya, edi maging healthy ka din. Nakita mo nakapasa sa exam, edi mag-aral ka mabuti para makapasa ka din. Nakita mo may trabaho siya, edi magtrabaho ka din. Nakita mo siya walang trabaho pero kumikita, edi ano magagawa mo? Bless siya, favor siya. Tama, kanina nagpe-preach dito si Pastor Paul. Si Paul, sabi ni Paul, wala siyang maisip. Sabi niya, hindi mo siya pwede magkwento ng peking istorya. Alam ba, sasabihin mo, Paul, alam niyo po, wala nga akong makain sa gabi, kawawa nga po. Hindi naman pwede siya mag-imbento ng mga kwentong hindi niya na totoo. Totoo, nung inisip ko nga, hindi naman siya nakakaranas ng ano. Ngayon, chill, relax. Unang-una, hindi ko siya pine-pressure. 24 na, dapat magtrabaho ka kasi hindi yun ganun eh. Alam niyo kung ano? May favor kasi. Wala siyang magagawa. Pinanganak siya na anak ni Pastor Herbie. Ano magagawa mo doon? O halimbawa, pinanganak ang tatay mo si Henry C. Ano magagawa mo? Kasalanan ko bang pinanganak ako ang tatay ko si Henry C. Pero ibang gagawin, wala yun, kaya alam mo ngayon kasi tatay si Henry C. Ano magagawa mo? Alam mo, mag-rejoice ka na lang. Kasi ang tawag doon, favor. Favor. May mga tao na aasa ka na lang. Halimbawa, kami mga pastor, si Jed, si Rafi, alam mo saan sila nakaasa? Wala silang trabaho. Nakaasa sila sa church, sa Diyos. Pastor Edwin, nakaasa sa Diyos. Masama ba yun? Hindi po. Favor ang tawag doon. Favor. Hindi ibig sabihin nun, hindi favor. They live for the gospel. They live for the gospel. Grabe, sila mo, ako may trabaho. Ikaw kawawa, may trabaho ka eh. Ang sarap ng iba, kumakain lang, walang trabaho, professional tambay. Alam nyo, huwag nyong tingnan better yung sarili nyo. Parang magmukhang magaling ka at yung iba hindi. Huwag, sabi ni Apostle Paul, never compare yourself to other people or never look yourself better than anybody. Halimbawa tayo, ang New Life, ay grabe, ang lamig. Nilalamig ba kayo sa aircon? Lamig, di ba? Ibang mga church na Di pwede sabihin, wala ang init-init sa church nila, walang aircon. Kami may aircon. Wala naman silang binabayaran. Magkano bill natin? 33,000 bill natin sa kuryente. Sila, bill nila 300, nag-aaway-aaway pa yung mga yon. Nagagalit pa. Bill sa kuryente ng New Life, 33,000. Yung iba, sila may aircon, tayo wala. Wala pong kaibahan yon. Huwag tayo magmamataas, huwag natin mamaliitin yung ibang tao. Hindi ko mo may pera ka, bless ka, yung iba hindi bless. Sabi ko sa mga foreigner kanina dito, ang ayaw ko sa mga foreigner na pupunta, yung pagpumunta dito, ang iniisip nila, dala-dala nila ang Diyos. Tapos pag umalis nila, parang bit-bit nila ang Diyos. Kaya sabi ko, ang mga foreigner po na gusto namin, yung pag dumating sila dito, alam nila na kahit wala sila, nandito na ang Diyos. At pag umalis sila, meron pa rin Diyos sa tundo. Iba, alam mo, pag minsan may dadating na parang kala mo, dala-dala nila yung So please, wag po. Ang gawin mo lang, number 1, focus on improving yourself. Pangalawa, focus on becoming the best version of yourself. Kung mabait ka ngayon, mas maging mabait ka pa. Kung blessed ka ngayon, mas maging blessed ka pa. Taas na kamay ng masipag, mangutang. Teko, ang bilis nyo kasi hindi pa tapos eh. Baguhin ko po. Taas na kamay ng masipag magtrabaho. Yan. Mas maging masipag ka pa next time. Mas masipag ka pa. Alam niyo yung better version of yourself.
Pangatlo, anong gagawin? Focus on your God-given assignment. Yun lang. Focus ka lang sa God-given assignment. Huwag na kayong mag-criticize pa ng iba. Huwag nyo nang sabihan pa yung iba ng mali. Pag meron pong mga taong maganda yung nangyayari sa buhay, alam nyo kung anong gawin nyo? Purihin nyo. Pag may kilala kayong mga taong nakapasa sa exam, batiin nyo. Pag may kilala mo kayo hindi nakapasa sa exam, hindi natanggap sa trabaho, hindi pumasa sa interview, encourage nyo. Alam mo, ngayon lang yan. Next time, matatanggap ka rin. Amen! Pag may mga taong nakita nyo na nawala ng trabaho, malungkot kayo. Hindi pag may mga taong lumalagapak, kulang na lang sabihin nyo, bebuti nga. Huwag po. Don't confuse others by making a small issue to become a big issue. Don't confuse others. Na yung mga small issue, nagiging parang ang laki-laki ng issue. Alam nyo kung ano yung madalas na pag-aawayan ng mga mag-asawa? Maliliit na mga issue. Minsan, hindi naman kagad yung pambababae o panlalalaki. Hindi naman talaga minsan yung mga bisyong mga na hindi matigil. Minsan, alam nyo, maliliit na issue lang. Na kung hindi lang talaga pinagtalunan ng maigi, hindi lalaki. Yung iba, alam nyo, nako-confuse na. Parang tataka sila, ba't ganun? Ba't parang ang laki-laki naman ng nagawa kong kasalanan? Minsan nako-confuse na yung mga tao. Yung kapartner mo, anak mo, asawa mo, minsan kung makapalo ka, wagas, parang ba ang laki ng kasalanan nagawa niya? Yung kung makakurot ka, grabe, ilang ikot yun. Ano ba nagawa niya? Natapon yung tubig. Kung makapalo ka, kala mo nasa fraternity siya, hinihasing mo eh. Capital A! Ang tindi kung nakakita na ba kayo ng mga nanay, nung nadapa yung anak, tumayo ka, tanga-tanga mo eh. Nadapa na yun ha, nadapa na. Why? Nako-confuse. Ba't ganito mo ko tratuhin? Ano ba nagawa kong mali? Ba't sobrang laki naman yata? Ba't parang di mo ako mapatawad? Ito lang naman yung nagawa ko. Nako-confuse na sila. Well, ba't ang liit-liit lang naman ng kasalanang nagawa? Pero kung di mo pansinin, 1 linggo na. Ang liit-liit na kasalanang nagawa niya, pero iniwan mo. Hiniwalayan mo. Brinek, niloko, sinaktan. Yung iba nga, nasapak pa eh, nasampal pa eh. Pero ang liit lang ng kasalanang nagawa. So please, don't confuse minor sa major. Yung mga maliliit na bagay, maliliit lang na reaksyon dapat. Dapat ang malalaking mga reaksyon, alam nyo kung ano? Pwedeng ganito. Yung medyo may, gaganon ka pa, namatay eh. Namatay, ililibing na, may karapatan kang mag-emote. Alam ba, may namatay. Ayan, yung gusto mo may hinihimatay ka pa. Gusto ko sumama. Sasama na, huwag mo ko iwan. Sumama ka. Pwede yon. Pwede, pag may namamatay, pwedeng umarte. Pwede mag-emote. Pero kung wala namang namamatay, yung arte mo pang famas. Huwag ganon. Magalit lang, naiinis ako sa'yo, nagagalit ako sa'yo. Maya-maya, mag-usap na. Huwag i-major yung minor. Please. Huwag niyong palalimin yung mga mabababaw na mga issue lang dapat. Huwag niyong palakihin yung mga maliliit na issue lang dapat. Parang ganito, sumigaw yung nataas lang ng boses. Ano ba, di ba tayo mag-ayos? Sinisigawan mo na ako. Halimbawa, ganito, natabig lang ko. Ay, grabe, sinaktan ako, binugbog ako, natabig lang yung binugbog ka na. Please, sabi mo sa katabi, huwag kang OA. 3 bagay po. Don't make life more difficult to others. Please, huwag niyong gawing mahirap ang buhay ng iba. Pangalawa, don't magnify the minor problems or minor issues. Wag. Pangatlo, don't entertain all battles.
Choose the right battle that will improve your character. Piliin nyo lang yung mga battle na talagang dapat nakikipagtalo ka. Piliin nyo lang. Piliin nyo lang yung mga argumento na dapat nakikipag-argue ka. Huwag lahat. Huwag pong lahat. Please, pagaanin nyo yung buhay ng inyong mga mahal sa buhay. Kung di nyo na sila pinapansin ngayon, pagaanin nyo na, tama na, napapagod na rin sila, nahihirapan na. Tapos nadadamay pa yung mga anak, yung negosyo, dahil hindi nyo pagpansin. Merong lakad, kasama ba siya? Hindi na rin ako sasama, nandun siya eh. Huwag, pagaanin nyo po yung buhay. Pagaanin nyo yung buhay. Don't make other people's miserably like yours. Kung ikaw miserable ka, huwag mong idama yung iba. Kung ikaw malungkot ka, huwag mo idama yung iba. Amen? Ngayon, kung ayaw mo nang maging malungkot, di sumaya ka na, madamay pa yung iba. Ayaw mo na palang maging malungkot, di sumaya ka na. Ayaw mo na palang walang nagpapansinan, lahat may Cold War, di magpansin ka na, magpatawad ka na para lahat masaya. What do I mean? More forgiveness, less fault-finding. More forgiveness, less fault-finding. Mas maraming patawad, mas okay. Mas maraming pagmamahal, mas okay. Bawasin po natin yung paghahanap ng mali. Bawasan ang pagsigaw. Bawasan ang buhat ng kamay. Yung iba sa inyo, mabilis pa kay Fernando pong mamalo. Kung dumukot, konting mali lang, pang! Natampal mo na kagad, pang! Letter A yan. Mali ang sagot mo, tinuturuan lang yun, ha? No, kaya yung mga bata, ba't pa nag-face to face? Nagtuturuan lang kayo, nagugulpi mo na yung anak mo. Huwag na itaas yung mga kamay ng guilty. Kung yung pong anak nyo talagang mababa ang IQ, okay lang yun. Tandaan nyo ito every child is special. Every child is special. Please, huwag nyong paluin yung anak ninyo. Isang bagay, andito yung nanay ko eh. Wala akong matandaan na pinagpapalo niya ako dahil sa ano. Pinagpapalo ako ng fraternity, pero nanay ko hindi. Natuto naman ako, pastor na nga ako ngayon eh. Kung iniisip nyo na kailangan mapalo yung anak nyo pag para matuto, wag po. Lalo yung mga lola, huwag kang gumaya sa nanay mo. Hindi yan ang sagot. Kailangan, please, don't make your life miserable or other lives of other people. Luke chapter 7, verse 41 to 47. Two people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 denario and other is 50 lang. Dalawang taong pinautang, isa 500 ang utang, isa 50 lang. Next verse. Neither of them had the money, para silang walang pambayad to pay him back. So he forgave the debt of both. Pinatawad na yung utang, yung debts ng dalawa. Doon sa nagkakautang, pinatawad. Ikaw 500 utang, pinapatawad na kita. Ikaw 50, bayad ka na rin. Which of them will love him more? Sino doon sa dalawa ang talagang nakaramdam ng mas laking pagmamahal? Yung may utang ng 500, no? Kasi kumbaga, kung 50 lang, maiintindihan ko na pinatawad mo. Pero 500 yung utang ko eh. 500 denaryo. Pinatawad mo, ang laki nun ah. Mas mararamdaman yung pinatawad ng malaki yung pagmamahal. Tama? Kasi ang laki ng kasalanan niya, napatawad eh. Next verse. Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. Sabi ni Lord, tumama ka na naman, Peter. You have judged correctly. Tama. Tama. Next verse. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? Nakita mo tong babaeng ito? Pumunta ako sa bahay niya. Peter, you did not give me any water for my feet. Di man lang ako binigyan ng tubig para sa hugasin pa ako bago ako pumasok. Itong babaeng ito, sabi ni Lord, binasa niya yung aking paa, pero hindi tubig ang gamit, luha. Tapos pinunasan niya ng kanyang buhok. Grabe, no? Next verse. Hindi mo nga ako hinalikan, Peter. Pero itong babaeng ito, kanina pa, hindi tumitigil sa paghalik sa aking mga paa. Next verse.
Hindi mo nga binuhusan ng oil, hindi mo nga ako binigyan ng any baby oil man lang sa ulo. Pero itong babaeng ito, grabe, binuhos niya yung mahal niyang pabango sa aking paanan. 47, last. Kaya sinasabi ko sa iyo, Pedro, yung sins ng babaeng ito, her many sins, yung maraming sins na ginagawa niya, have been forgiven. Alam niyo bakit? Una, ang tinding pagmamahal yung kanyang pinapakita. But whoever has been forgiven little, loves little. Tingin kayo kay pastor. Alam niyo iba kung bakit hindi makapagpatawad ng big time? Kasi kung magmahal, small time. Small time. Gusto niyong makapagpatawad palagi, lakihan niyo, magmahal kayo palagi. Gusto niyo makapagpatawad ng malalaking mga kasalanan, na yung iba hindi ma-imagine, magmahal kayo ng big time. And you will see. You will see when you start to fall in love with people again, hindi mali ang hinahanap, nagsisimula kayong umibig, magmahal, umunawa sa mga tao, masisimulan niyo pong maramdaman yung kapatawaran ng Panginoon. Mararamdaman ninyo na kahit ang laki-laki ng pagkakamali niya, nagsisimula ho kayong magpatawad ulit. And then suddenly love will start to grow. Tama na. Sabi mo sa katabi mo, tama na. Sobra na. Ayusin na po natin, wag laging mali ang hinahanap. Start to encourage one another. May kakantahin tayong song, tayo tayong lahat. A very wonderful song. Anumang pagsubok ang dumating, may bago akong song na ituturo sa inyo. It's not a new song, pero matagal na itong awit na ito sa musikatha. Tapos kantahin natin sabay-sabay. Haranahin natin ang Diyos, kantahan natin ang isa't isa. Baguhin natin yung kanta, yung throw up na lang. Yung throw up, let's sing the song, yung worship song kanina. Throw up. You need to be more sensitive. You know, what that right song. So, walang anointing dun sa song. Let's go back to the next song. Chorus. So I throw up my hands and praise you again and again. Come on, church, let's sing this song. So that I have is a Yan. hallelujah. Yes. Hallelujah. One more time. So I throw up my hands, praise you again and again. So that I have is a hallelujah. Hallelujah. And I know it's not much. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
Lord, thank you. Sa oras pong ito, just like you, Jesus, you're always looking the best in us. Kung may hinahanap ka sa iyong mga anak, palagi kung ano yung tama, kung ano yung mabuti sa amin. Today, I pray, Lord, hayaan mong, Lord, matigil na, mapagod na kami sa paghahanap ng mali. But start to look good on people. Start to find good things on people. In people, Father God. Hanapin naman namin, Lord, kung ano yung tama, mabuti, maganda, magaling, mahusay sa mga tao. We don't want, Lord, to put ourselves more miserable. Sa oras pong ito, Lord, pagaanin mo yung damdamin namin. Ayusin mo yung pananaw namin. Maging mas mabuting tao kaysa dati. Unti-unting nagbabago, Lord, from glory to glory. And I pray, Lord Jesus, with this practical message, Lord, na makita namin, Ama, how much you loves us, Lord, by loving other people. Hayaan mong, Lord, magsimula po kaming makirejoice, maniwala, makisaya kapag may magandang nangyayari sa mga tao, Lord, sa palibot namin. Because on that part, lalo kaming mabibless. On that part, Lord, lalo kaming magiging magaang ang buhay. When we rejoice, when we learn how to rejoice and how to honor other people. So, Father, thank you. You are so good, wonderful, napakabuti mo, Ama. Salamat sa pagmulat mo sa aming mga pananaw. Salamat sa pangungusap mo sa amin na palaging, Lord, unawain, mahalin, tanggapin ang mga tao. Kung ano man siya, sino man, ano man ang nakaraan, palagi, Ama, na tingnan ang mga taong ito, Lord. Umasa na may mabuti siyang gagawin. Mag-expect na may magandang mangyayari sa buhay ng mga tao, Lord. Huwag mag-inspect ng mga bad things, kundi mag-expect, Lord, ng good things. So, Father, thank you sa iyo pong ginawa ngayong araw na ito. Umaasa po kami na magsisimula kaming, Lord, bumuti ng bumuti, gumanda ng gumanda, gumaang ng gumaang ang buhay, Lord. Maraming salamat, Lord. Sabihin mo natin sa katabi natin, simula ngayon, hahanapin ko yung maganda at mabuti sa iyo. Amen? And this we pray in Jesus' name. Amen.